Han, sigurado ka bang walang galit sa akin ng mama mo? Inabutan ko kasi siya ng pasalubong. Nagpasalamat naman siya pero wala man lang ngiti-ngiti. Ganun lang talaga si Mama, Han. Hindi kasi talaga siya vocal eh. Pero alam kong gusto ka nun. Hindi naman tayo magtatagal ng 5 taon kung ayaw niya sa'yo. Yun na nga Han eh. 5 taon na tayo pero ganun pa rin ang trato niya sa akin. Malapit na rin tayong ikasal. Ano pa bang pwede kong gawin para maging malapit kami? Eh kung isama mo kaya siya sa pagpili ng cake para sa kasal natin, Han. Willing din naman siyang tumulong sa paghahanda eh. Nasabi niya rin na lumapit ka lang daw kung may kailangan ka. Pagpasensyahan mo na, Han, ha? May nangyari lang talaga kaya parang medyo ilap siya sa ibang tao. Kahit nga sa friends ko, ganyan din siya eh. Tumango na lang nang may pangunawa si Sandra. Tingin niya kasi wala na siyang pagpipilian. Kung hindi ang maunang gumawa ng paraan para maging malapit sila ng nanay ng kasintahan. Sa 5 taon nilang pagsasama ni Dancel, wala silang problema. Ramdam niyang mahal siya ng lalaki at mahal niya rin ito. Yun nga lang, hangad niya sanang mas matanggap siya ng nanay nitong si Conching. Tita, ready na po ba kayo? May 5 bake shop po ang pupuntahan natin. Magsabi ka lang po kapag pagod ka na. Pwedeng sa ibang araw natin bisitahin ang iba. Okay lang, Iha. Alis na tayo. Baka maabutan tayo ng gabi sa daan. Matipid at walang halong ngiti ang sagot ng ginang kay Sandra. Hindi naman ito masungit magsalita. Kung maririnig nga, banayad ang boses nito. Yun nga lang, hindi niya mahulaan ang gusto ni Tita Conching. Wala talaga kasing gaanong reaksyon ang mukha nito. Tita, mawalang galang na po. Ayaw niyo po ba sa akin para kay Dancel? Sa ikatlong bake shop, hindi na nakatiis si Sandra na tanungin si Conching. Bukod kasi sa magandang puna nito sa tinitikman nilang cake, wala na silang gaanong pinag-uusapan. Nagulat ang ginang sa tanong niya, ngunit wala namang galit sa mukha nito. Tumikhim pa ito na animoy pinag-iisipan ang sasabihin. Alam kong hindi tayo malapit, Iha. Ganito lang talaga ako mula pa noong may nangyari kay Dancel. Sorry kung nasanay akong hindi na gaanong nakikihalubilo, ha? Trust me, wala akong galit sa'yo. Yun din sanang itatanong ko, tita. May nasabi kasi sa akin si Dancel pero ayoko naman pong makiusyoso. Ano po bang nangyari back then? Bumuntong hininga na lang si Conching. Ayaw mang sariwain ang nakaraan, ngunit inihayag pa rin sa mamanugangin ang totoo. Ikinwento nito ang masamang nangyari sa pagitan ni Dancel at ng dating girlfriend ng anak, na malapit daw ang naturang babae sa pamilya nila, subalit niloko nito ang anak at sinira pati ang tiwala nila. Umabot daw yon sa pagkasira ng buhay ni Dancel, at nang makabawi ito, hindi na sila ulit pang nagtiwala sa kung sinong mapapalapit dito. Kaya nga kahit hindi ko man nasabi sa iyo dati, nagpapasalamat akong nakilala ka ng anak ko, Iha. Ganun po palang nangyari. Pasensya na po kung hinusgahan ko kayo agad, tita. No, Iha. Ako dapat ang humingi ng dispensa. Dahil sa nakaraan, naapektuhan ka patuloy. Don't worry. Babawi ako sa iyo. Nagyakapan ang dalawa. Nagalak naman si Sandra dahil parang nagkalapit na sila. Ngayon, masasabi niya ng lubos na siyang tanggap sa pamilya ng kanyang minamahal. Ulila na kasi si Sandra at ang isiping may pamilya na siyang magmamahal sa kanya ay napuno ng tuwa ang kanyang puso. Kinabukasan, habang nagtitingin ng sapato si Sandra, may nakabangga siyang babae. Sabay silang nagpaumanhin sa isa't isa. Subalit nang iangat ng babae ang tingin sa kanya, parang nakatingin si Sandra sa salamin. Pagkakamalan niyang sarili niya ang kaharap kung hindi lang ito iba ng suot ng damit. Nagulat lang siya nang mapatakip ito ng bibig at maluhaluhang tumingin sa kanya. Sandra, ikaw ba yan? OMG, matagal na kitang hinahanap.
Sorry, baka ibang Sandra ang tinutukoy mo, miss. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit ngayon pa lang kita nakita, ramdam ko nang ikaw ang nawawala kong kapatid. Naguluhan si Sandra sa inasta ng babaeng nagpakilalang si Erica. Ate niya raw ito at nitong huli lang napag-alaman ng dalaga na may kapatid siyang pinaampo ng magulang nila. Pinakita pa nito ang mga litrato kung saan ang batang mukha ni Sandra ay yakap-yakap na mag-asawa habang may isa pang bata na nakatayo sa gilid ng dalawang tao. Kita mo yan? Ako yan nung 5 years old ako. Buhat ka ni na mama dyan sa picture. Paano nangyari to, miss? Lumaki ako sa ampunan. Ang sabi sa akin, natagpuan daw ako sa labas ng pinto nila. Pinamigay lang ba ako ng mga magulang natin? Nasaan sila ngayon? Wala na silang pareho, Sandra. Pero bago yon, hindi tumigil sa paghahanap sina mama. Huling-hiling nila na hanapin daw kita. Kaya ito ako ngayon. After how many years? Nakita rin kita sa wakas. Naguguluhan talaga ako, miss. Hindi ko akalaing may pamilya pa ako. Maniwala ka na ngayon dahil nandito na ako at tigilan mo na ang kakatawag sa akin ng miss. Ate mo ko, kaya Ate Erica na lang, okay? Tumango na lang si Sandra. Kahit bago pa sa kanya ang mga nalaman, hindi niya maikakailang matagal niya na tong pangarap. So, kumusta ka? Maayos ba ang lagay mo ngayon? May asawa ka na ba? Wala pa po, ate. Ikakasal pa lang kami ng boyfriend ko next month. Wow, talaga? Congrats, bunso. Masaya ako para sa'yo. Nahihiyang umiti naman si Sandra. Marami pang nakwento sa kanya si Erica nung araw na yon. Napahaba ang usapan nila at nang pauwi na'y hiningi nito ang number niya. Dahil sabik si Sandra na alamin ang mga bagay tungkol sa pinagmulang pamilya, hindi siya nag-atubili. Buong tiwala niya ring ibinigay pati ang address sa babae. Sinabi pang kahit anong oras ay pwede itong bumisita sa bahay niya. Han, sigurado ka ba sa taong yun? Baka mamaya manluloko pala. Tapos gusto ko lang biktimahin. Ano ka ba naman, Han? Para namang utu-utu ang tingin mo sa akin yan. Ilang beses na kami nagkita kaya alam ko sa puso ko na ate ko talaga siya. Napagkakamalan nga kaming kambal eh. Concern lang naman ako sa'yo. Mas mabuti pa rin na ipa-DNA test natin para masigurado na mabuti ang intensyon niya. Alam ko naman na nag-aalala ka lang, Han. Pero magtiwala ka na lang, okay? Lagi kasing hindi natataon kaya hindi kayo nagkakaharap nung nakaraan. Pero ngayon na makikilala mo na siya, malalaman mo kung bakit ko nasasabi to. Tuwa man ang namumutawi kay Sandra nitong nakaraang araw. Hindi maiwasan ni Dancel na mangamba para dito. Alam niya kasing sa pananabik na makilala ng kasintahan ng tunay na pamilya, baka nadala lang ito sa pagpapabango ng bagong dating na tao sa buhay nila. Oh, nag-text na siyang nasa labas na raw siya. Han, please, pakitunguhan mo siya ng maganda para sa akin. O sige Han, papayag na ako, basta ikaw. Napangiti naman si Sandra at saktong matapos siyang halikan ni Dancel sa noo, ay dumating naman si Erica sa harap ng kanilang pwesto. Nang maabutan ni Erica ang malambing na tagpong yun, sumama ang timpla niya. Agad naman niya yung iniba nang magtagpo ang mata nila ni Sandra. Tuwang-tuwa siyang niyakap ito. Si Dancel naman, marespeto lang na bumati sa babaeng pinakilala ng fiancé. Salamat uli na pumayag ka maging parte ako ng kasal mo, sis. Sana hindi abala sa inyong dalawa nitong magiging bayaw ko na. Late na akong dumagdag. Nako ate, ayos nga lang. Mas masaya nga ako na makakasama kita sa pinaka-importante kong moment. Walang problema rin yung sa honey bunch ko. Di ba, Han? Malambing na kumapit si Sandra sa braso ni Dancel. Magiliw niya itong tinignan para mapapayag sa pamamagitan ng tingin. Ngumingiti namang bumuntong hininga na lang ang lalaki. Kapag kasi ang kasintahan niya nang lumambing, kuhang-kuha siya agad. Of course, kung sinong gustong isama ng future wife ko, welcome din sa akin. Ang bait naman pala ng napili mo, sis.
Tsaka ang gwapo pa at mukhang mayaman. Palibre ako, bayaw ha. Natawa na lang ang tatlo sa birong yun ni Erica. Tumuloy na sila sa pag-order. Habang abala sa pag-uusap ang dalawang babae, tiningnang maigi ni Dancel ang mukha ng babae. Sa dahilang hindi niya matumbok, parang pamilyar ito sa kanya. Bukod sa pagkakahawig niya kay Sandra, ang hugis pusong mukha nito ay parang nakita niya na dati. Napansin naman ni Erica ang pagsuri sa kanya ng lalaki. Sa isiping nabighani ito sa ganda niya, pasimpleng kumindat siya pabalik. Nanuyo ang lalamunan ni Dancel kaya agad siyang napainom ng tubig at agad na umiwas ng tingin. Hindi dahil nadala siya sa ginawa ni Erica, kung hindi dahil nangilabot siya sa ikinilos nito bigla. Magsukat ka pa ng iba, sis. Hindi bagay sa'yo yung long sleeves eh. Mas magmumukha kang pandak. Hindi ko na alam ang pipiliin ko, ate. Pakiramdam ko wala talagang bumabagay sa akin. Kasalanan ko to kasi pinahuli ko pa ang pag-aasikaso ng wedding gown. Inalo naman agad ni Erica ang kapatid na umiiyak. Kasalukuyan silang nasa pamilihan ng trahe de boda at maging sa pagpili ng isusuot, sinama ni Sandra ang ate niya. Ngunit mula kanina, hindi maganda sa paningin ni Erica ang sinusukat ng babae. Hindi man agad mahalata ni Sandra ang simpleng pagpupunan nito dahil ito lang ang kasama niya, hindi yun lumampas sa pandinig ng mga tauhan doon. Nagtingi na ng mga ito at nagbulungan pa para ipahayag na wala namang mali sa suot ng bride at mukhang sinasadya lang ng kasama na mawalan siya ng kumpiyansa. Hindi na napigilang makialam ng isa roon kaya lumapit na ito. Ma'am, baka gusto niyo pong subukan ng exclusive gowns namin. Bagong labas po yun, tsaka good for altering. Siguradong may mapipili po kayo. Kita mo na ngang umiiyak na yung tao. Inalok mo na agad ng binibenta mo. Umawat naman si Sandra sa biglang galit ni Erica. Patapos na kasi ang pag-iyak niya at ayaw niya namang gumawa ng gulo. Pasensya na po. Gusto ko lang pong makatulong. It's fine, miss. Ilabas mo na lang yung mga bagong gown. Salamat sa tulong, ha. May gano'n naman palang pagpipilian. Bakit inayaan pa tayong pumili ng matagal sa loob? Nakakaloka. Hindi na kumibo si Sandra. Ayaw niyang sabihin sa ate niya na ito lang naman ang may gustong maglibot silang dalawa sa loob ng store. Nang ilabas na ng mga clerk ang pagpipilian, doon na gumaan ang tensyon. May isang gown doon na talagang bagay na bagay sa kanya. At tingin niya'y hinulma talaga sa kanyang katawan. Simple ang mga detalye nito, ngunit elegante. Hindi gaanong bulgar, hindi rin sobrang balot na balot. Ay, bagay sa inyo, ma'am. Wala pa kayong makeup niya na, pero para na kayong may sariling ring light. Glowing. Sumang-ayon din ang ibang mga tauhan doon. Habang si Erica naman, napataas ang kilay. Pinaikot niya si Sandra at pilit hinanapan ang kapintasan ng suot. Todong ngiti naman si Sandra at hindi mapigilang damhin ang suot. Ito na nga, ate. Ito na ang nararamdaman kong isusuot ko habang naglalakad papunta sa altar. Meron pa namang ibang gowns doon, sis. Ayaw mo bang subukan muna lahat? Malay mo, mas maganda pa dyan. Walang mapunang mali si Erica, kaya pinilit niya pa si Sandra na magbago ng isip sa naturang suot. Ngunit hindi gaya nung nakaraan na ito ang nasusunod, wala na rin tong nagawa sa huli. Buo na ang desisyon ni Sandra at pinahanda na ang susuotin sa kasal. Sa mga sumunod na araw, tuloy pa rin ang pagsama ni Erica sa lahat ng lakad ni Sandra. Kahit sa mga pagkakataong nananatili lang sa bahay ang babae sa sama ng pakiramdam, ito siya't nakabuntot sa kapatid. Hindi naman nagrereklamo si Sandra. Para din kasing ramdam niya na hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi kasama si Erica. I miss you, Han. Ay, hala, sorry. Akala ko si Sandra. Pasensya na. Nagulat si Dancel nung lumingon si Erica sa kanya.
Nang pumasok kasi siya sa bahay ng kasintahan at makita ang nakatalikod na babae suot ang paboritong damit ni Sandra, akala niya ang girlfriend niya nga ito. Payakap na siya noon kaya buti na lang hindi natuloy. Napalingon naman ang lalaki sa gilid nang sumulpot ang kasintahan niya. Parang walang enerhiya ang pagbati nito sa kanya. Halatang pinipilit na pasiglahin ang sarili. Oh, Han, nandyan ka pala. Hindi mo nasabi na dadaan ka. Bala ko sanang sorpresahin ka eh. Kaya lang, parang ako pa ang nasorpresa. Sis, mukhang miss ka na nitong si Dancel. Una na ako ha. Nice to see you ulit. Bayaw. Inulit na naman ni Erica ang paraan ng pagkindat kay Dancel bago umalis. Napangiwi naman ang lalaki. Nangangamba na siya sa ganong pagtrato ng babae sa kanya. Kaya naman hindi niya napigilang mapatanong na kay Sandra. Han, bakit na naman siya nandito? At bakit suot niya yung paboritong damit mo? Napapadalas na yata ang pagsama mo dyan ah. Halos dito na siya nakatira. Huwag mo muna akong awayin ngayon, Han, please. Masama ang pakiramdam ko eh. Sa sinabing yon ng kasintahan, inatake naman ng konsensya si Dancel. Inuna pa kasi niya ang usisain nito, kaya hindi niya napansin ang pamumutla ng dalaga. Agad naman siyang nagpaumanhin at sunod itong tinanong. Pinilit niya itong magpahinga muna dahil baka nasobrahan na sa pag-intindi ng kanilang kasal. Pagkakitang inaasikaso ni Dancel ang girlfriend, nang gagalaiti ang kalooban ni Erica. Nang maramdaman ni Dancel na may nakamasid, agad siyang lumingon, ngunit wala namang tao. Umalis na ang kapatid ni Sandra. Hindi sa gusto niyang nandito si Erica, ngunit naisip niya kung hindi ba nito napansin ang panlalata ni Sandra. Para sa isang taong laging nakadikit sa dalaga, parang malabong hindi mahalata ang pagkabalisa nito. Pasensya ka na, Han, ha? Kung hindi ako gaanong nakakatulong sa preparation. Hayaan mo at papupuntahin ko rito si Mama para may katuwang ka. Naku, Han, wag na. Baka abala rin si tita sa negosyo eh. Kaya naman naming dalawa to ni ate. Sa sinabing yon ng kasintahan, mas lalong tumibay ang desisyon ni Dancel na patulungin ang kanyang ina. Hindi pa man niya matumbok ang rason, subalit kailangan ni Sandra ng titingin sa lagay niya. Parang may nag-uudyo kasi sa lalaki na bantayan ito. Iha, ayos na ba ang pakiramdam mo? Mukhang nangihina ka pa ngayong araw. Sigurado ka bang ayaw mo munang magpahinga? Kaya ko na ho, tita. Baka nadapuan lang ako ng lamig kaya ganito. Sis, nandito na ako. Naputo lang bating yun ni Erica nang makita kung sino ang kasama ni Sandra. Napatingin lang sa kanya ang ginang at nang ipakilala silang dalawa, pilit ng ngiti ang iginawad ni Erica. Sa malamig na kwarto, parang balisa ang babae. Nang tanungin ni Sandra, nagpaalam lang itong pupunta ng banyo. Nang mapagsolo si Sandra at Conching, nananansyang tinanong siya nito kung saan niya nakilala ang babaeng yun. Hindi po planado, tita. Basta isang araw parang tinadhana lang na nag-cruise kami ng landas. Baka sinakto to ng magulang namin bago ako ikasal para may makasama pa rin ako na parte ng dati kong pamilya. Gusto mang magsabi ng hinala si Conching, subalit pinilit niyang kimkimin dahil ayaw niyang basagin ang ngiting yun ni Sandra. Ang magagawa niya lang ngayon, manmanan nito at kumilos lang kung kailangan. Sa kabilang banda naman, pawis na pawis si Erica. Ang akala niya sa tinagal ng panahon, matapang niya nang mahaharap si Conching ulit. Ngunit naduwag pa rin siya. Sinampal pa niya ang mukha sa harap ng salamin at pilit na kinumbinsi ang sarili na nagbago na siya ngayon. Hindi na siya basta-basta masisindak ng bruhang yun. Ilang araw na lang ang bibilangin bago ang mismong kasal. Kaya lang, pansin ang mas lalong pagkawala ng kulay sa mukha ni Sandra. Nang minsang humingi siya ng payo sa kapatid, binaliwala lang nito ang pangamba niya.
Ganyan lang talaga kapag malapit ng ikasal, sis. Hayaan mo at sa mismong kasal nyo, babalik din ang sigla mo. Nag-aalala pa rin ako, ate. Ngayon na nalalapit na tayo sa importanteng araw, doon pa mabigat ang bawat galaw ko. Nakailang gamot na rin ako pero mas lalo yatang lumalala, ate. Pa-admit na kaya ako sa ospital? Ano ka ba? Think positive lang. Paano kung ganito na lang? Unahin mo muna magpahinga. Tapos, bigay mo sa akin ang listahan mo. Ako muna ang lalakad sa mga natitira mo pang gagawin. Para fresh na fresh ka sa kasal nyo pagkatapos. Ano sa tingin mo? Talaga, ate? Gagawin mo yon para sa akin? Oo naman. Ito na ang paraan ko para makabawi sa mga taong hindi kita kasama, bunso. Walang problema to kay ate. Niyakap naman sa sobrang galak ni Sandra ang kapatid. Ni wala siyang kaalam-alam sa mga susunod nitong maitim na balak. Pahina ng pahina ang katawan ni Sandra sa lumipas na araw, habang makikita naman kay Erica ang pagiging puno ng sigla. Bilang kapalit, ang ate nito ang humaharap sa bawat taong inatasan sa kasal. Magkahawig man ang mukha, sobrang magkalayo naman ang ugali ng dalawa. Makikita ang pagkadismaya sa mga tauhan kung paano sila itrato ni Erica. Hindi lang makaangal ang mga ito dahil binigyan ng otoridad ni Sandra. May mga pagkakataon pang napagkakamalan nitong bride. Ngunit ni minsan, hindi itinama ng babae ang maling akala ng iba. Bakit mo binago ang motif ng kasal? May permiso ka ba galing kay Sandra? Tignan mo at nagkandagulo na ang mga tao dahil sa last minute changes mo. Nauna nang iayos to Pinili lang naman ng kapatid ko ang baduy na kulay dahil alam niya magugustuhan mo. Pinalitan ko lang ng alam kong gusto niya talaga. Kung may problema ka, sa kanya ka magreklamo. Alam mo, may naaalala ko sa tabil ng dila mo. At ngayon, binabalaan na kita. Kapag dinamay mo si Sandra sa kung anumang malagim na plano mo, ako ang makakaharap mo. Hindi pa man buong porsyentong tama si Conching sa kutob. Hindi na nawala sa kanyang paningin si Sandra sa tuwing kasama nito ang kaduda-dudang babae. Bukod sa pagbabago ng ibang detalye, maging ang kabuuang estilo na gusto ni Sandra ay paunti-unting pinapalitan ni Erica. Malapit nang mapuno ang ginang dito, ngunit pinili niyang kumilos ng palihim. Ngayon na ang araw ng bachelor's party ni Dancel at gustuhin niya mang manatili na lang sa bahay ng kasintahan para alagaan ito. Mas inudyok siya nitong dumalo. Hindi ako kampante na basta ka nalang iwan dito, Han. Pwede naman siguro na hayaan ko na lang sila na mag-enjoy ron. Huwag kang killjoy, Han. Sayang ang effort ng mga kaibigan mo kapag hindi mo sila sinipot. Minsan lang naman to tsaka konting tiis na lang. After 2 days, magiging asawa mo na ako. Magsasawa ka sa sobrang dalas nating magkasama. Sigurado ka ba, Han? Basta tawagan mo ko agad kapag may problema, o kapag nagbago ang isip mo. Isang sabi mo lang sa akin, babalik agad ako. Oo na, sige na. May party din naman na hinanda si ate para sa akin. Kaya hindi ako mag-iisa rito. Enjoy ka ron, Han. Saktong pagkaalis ni Dancel ay siya namang pagdating ni Erica sa bahay ni Sandra. Sa mga natirang araw bago ang kasal, nagpanggap si Sandra na malakas sa harap ng lalaki. Ayaw niya kasing mag-alala ang kasintahan sa kalagayan niya. Ipinagpasalamat niya na nandito ang ate niya at inasikaso nito ang lahat ng mga kailangan, maging ang kanyang bridal shower at bachelorette party. Hindi niya magawang mag-imbita nung nakaraan, kaya napagplanuhan nilang magkapatid na isabay na lang sa iisang araw ang dalawang okasyon. At inimbita lang din ni Sandra ang malalapit na kaibigan para mas madali lang ang lahat. Salamat talaga sa effort mo, ate. Hindi ko alam ang gagawin kung ako lang dito. Huwag mo nang isipin yon, bunso. Huling araw mo na bilang single ngayon. Dapat lang na-enjoy mo, di ba? Nga pala, pairam ako nitong dress mo, sis, ha? Nakalimutan ko kasing magdala ng pamalit. Kakaasikaso nitong party na wala na sa isip ko. Nagamit ko na yan, ate.
Meron ako dyan sa closet na bago pa. Mas okay yun. Hindi, mas okay nga kung nasuot mo na. Magkapatid naman tayo kaya walang kaso. Pero, depende sa'yo. Baka naman ayaw mo lang pahiramin si ate. Nakita ni Sandra ang nagbabadyang palungkot na mukha ni Erika, kaya agad niyang inagapan ang kaninang pagtanggi. Sorry ate. Sige, suotin mo na yung dress ko. Sa dami ng naitulong mo sa akin, ako pa tong may ganang magdamot. Simula ngayon, ang lahat ng sa akin, sa'yo na rin. Sige sis, aasahan ko yan sa'yo. Pagkarating ng mga bisita, nagsimula na ang kasiyahan. Sentro si Sandra ng okasyon at pinuno siya ng pagbati ng mga dumalo. Sa 5 taon kasi nitong kasama ang boyfriend, nakita nila kung gaano kamahal ng dalawa ang isa't isa. Yun nga lang, sa kalagitnaan, nakaramdam si Sandra ng labis na panghihina. Agad siyang tinulungan ni Erika para ihatid dito sa kanyang kwarto. Pinainom siya nito ng inuming inilabas sa bulsa. At wala namang tanong na inubos niya yon. Pagkabalik nga lang ni Erika, agad nagtaka mga kaibigan ni Sandra. Ayos lang ba si Sandra? Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Isugod na kaya natin sa ospital? Nako, wala lang yon. Napasobra lang siya sa inom. At alam niyo naman kapag papalapit ng kasal, lagi talagang sa bride na pupunta lahat ng kaba. Pagkagising nun, bubuti rin ang pakiramdam niya. Don't worry. Pagkatapos ibalita sa mga bisita na naunang matulog si Sandra, nagpatuloy ang kwentuhan ng mga babae. Parang sanay na sa pagsisinungaling si Erika at nagawa niyang papaniwalain ang mga dumalo. Napuno nga lang ng pagtataka mga malapit na kaibigan ni Sandra na ang pagdating sa pagbukas ng regalo, ang ate niya ang nanguna. Inutusan daw siya ni Sandra na gawin yon. Nakakaiba para sa pandinig ng mga nakapalibot doon. Ninanamnam nito ang pagsalo sa lugar ng kapatid at parang ito ang ikakasal kung umasta buong gabi. Sa bachelor's party naman ni Dancel na dapat siya ang bida, panay ang tingin niya sa kanyang cellphone. Todo silip siya na baka may pinadalang mensahe ang kanyang girlfriend. Naiinis na rin ang mga kaibigan niya nang makitang halos wala ang isip niya sa pagdiriwang. Nang itago ng mga luko-luko ang mga gamit niya, ay doon lang siya nagpadala sa kakulitan ng mga ito. Lingid sa kaalaman niyang ang kasintahan ay dahan-dahan nang naglalaho. Araw na ng kasal at kabadong naghihintay si Dancel sa altar. Halos perpekto ang lahat. Wala siyang maipipintas. Ngunit nangangamba pa rin siya na may mangyaring hindi maganda. Pagkatapos kasi ng bachelor's party, pinagbawalan na siyang makita si Sandra bilang parte ng tradisyon. Pinanatag naman siya ng mga kaibigan at sinabing normal lang daw ang ganitong bagay. Ngunit giginhawa lang ang pakiramdam niya kapag nakita niya na ng harapan ng kasintahan. Sa hudyat ng pag-awang ng engranding pinto ng simbahan at simula ng musikang hinanda para sa kanila, inayos ni Dancel ang sarili sa harap ng altar. Nawala ang agam-agam niya nang makita sa malayo ang dahan-dahang paglakad papunta sa kanya ng kabiyak. Wala pa man, tumulo na ang kanyang luha. Ito na ang pinakahihintay niyang araw, ang tuluyang maging ganap na asawa nito. Walang naghatid kay Sandra sa altar, ngunit hindi na yun importante. Ang mahalaga, pagkatapos ng araw na ito, magiging pamilya na silang dalawa. Hindi na ito mag-iisa kailanman. Pagkatapos ng prosesyon, nagsimula na ang pari sa seremonya. Nandito tayo ngayon para tunghayaan ang pag-iisang dibdib ni Sandra at Dancel. Banalang sakramento ng kasal kaya bago natin simulan, hihingi ako ng pahintulot sa lahat ng naririto. Sino ang tututol sa kasalan na ito? Magbigay tinig o habang buhay na manahimik at itutuloy natin ang seremonya. Nanahimik saglit ang lahat ng bisita sa simbahan.
Itutuloy na sana ng pari ang kasal nang biglang tumayo si Conching. Itigil ang kasal! Hindi si Sandra ang nariyan, kundi ang demonyong babae na sumira ng buhay mo, anak! Ma, anong napuno ng singhap ang buong simbahan sa sinabi ng nanay ni Dancel? Hindi rin siya makapaniwala sa inakto bigla ng kanyang ina, kaya naguguluhan niya itong tiningnan. Love, hayaan mo na. Nanggugulo lang ang nanay mo dahil ayaw niya magsama tayo. Palabasin muna natin siya, please. Ituloy mo na ang kasal, Father. Sa desperadong utos na yon ng babae sa pari, bumalik sa kanya ang tingin ni Dancel. Pilit nitong inangat ang belong nakatakip sa mukha ng pinaghihinalaan. Doon, kitang-kita niya ang mukha ng kasintahan, ngunit alam niya sa loob niyang may mali. Pareho ang mukha niyo, pero sa boses at paraan ng pagtawag mo sa akin, alam kong hindi ikaw si Sandra. Saan mo siya dinala, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Sino ka? Wala na siya, Dancel. Tayo ang dapat na ikasal ngayon. Hindi kanya kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Kaya please, love, ako na lang. Nagkanda ko ba ako sa paghanda ng kasal na to, kaya akin to. Akin ka. Please. Monique? Paanong naluluha itong kumapit kay Dancel? Agad naman yung inalis ng lalaki. Sobrang pagkagimbal na naramdaman ng kanyang dibdib sa natuklasan. Ito ang ex-girlfriend niyang sumira ng buhay niya ilang taon na ang nakakaraan. Hindi niya akalaing babalik ito na ibang anyo at kagaya pa ng mukha ng kanyang girlfriend. Wag mo akong hawakan! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapos na tayo? Umabot na sa sukdulan ng pagiging desperada mo na pati kasal ko nagawa mong isabotahe. Nagawa ko lang yon kasi mahal kita. Hindi to kayang gawin ng iba. Ako lang. Kaya please! Naputo lang sasabihin yon ni Monique nang paliguan siya ni Conching nang dala nitong langis na may basbas. Todo ang hiyaw ng babae dahil ramdam niyang natutunaw ang kanyang balat. Ngunit sa mata ng iba, normal lang ang lagay niya. Para siyang wala sa sarili na umikot-ikot sa lugar at nang makabawi, galit niyang sinalubong ng tingin ang ginang. Noon pa man, balakid ka na sa pagmamahala namin ni Dancel. Sana ikaw na lang ang una kong tinapos bago ang babaeng yon. Alam nating pareho kung bakit hindi mo ko unang hinarap, Monique. Pinagbigyan lang kita sa ginawa mo dati. Pero ngayon bumalik ka na naman. Sabihin mo kung nasaan si Sandra. Kahit na anong gawin mo, hindi ko sasabihin sa'yo. Ganon. Tignan natin kung hanggang saan naabot ang pagiging matigas mo. Humahangos na tumakbo palapit ang kaibigan ni Sandra kay Conching, dala ang isang manika. Nang makita ni Monique ang hawak ng ginang, malakas ang pag-angal nito. Sinubukan niyang agawin ito sa kamay ni Conching nang gutay-gutayin niya ito. Ngumawa si Monique nang tuluyan niyang masira ang manika. Kasabay noon ay ang pagbago ng mukha ng babae. Bumalik ito sa dating retokadang mukha at pilit niya mang-agapan ang nangyayari. Ngunit malakas ang puwersa ni Conching. Ngayon, sabihin mo na kung nasaan si Sandra. Kung ayaw mong tuluyang mawala ang buo mong mukha. Nagkagulo sa kasal at dahan-dahan ang pag-alis ng mga bisita. Agad namang pinuntahan ni Dancel kung nasaan ang kasintahan nang sabihin na ito ni Monique. Natagpuan niya ito sa gilid ng sementeryo, nakahiga sa sahig at halos mamuti na ang buong katawan sa sobrang putla nito. Napaiyak at napaluhod ang lalaki. Napayakap ito sa girlfriend sa sobrang dalamhati. Akala niya'y huli na ang lahat nang maramdaman niya bigla ang tibok ng puso nito. Mabilis naman niya itong binuhat at humingi ng tulong para itakbo ito sa ospital. Sa simbahan naman, napanatag si Conching nang maramdaman na naputol na ang sumpa.
Hiling niya na lang na kayanin sana ni Sandra ang pinsalang tinamo galing sa desperadang ex-girlfriend ng anak. Nabalaan na kita dati pa, Monique. Ngayong may nadamay ka na namang inosente. Oras na para harapin mo ang kasalanang nagawa mo. Kulang pa yan sa panloloko at pananakit mo. Noong araw na dapat sana ay masayang kasal ng magkasintahan, ay nauwi sa gulo. Pinahuli ni Conching si Erica, o mas dapat na tawagin sa totoong pangalan nitong Monique. Sa sumunod na araw, na lamang dadalhin ito sa pasilidad kung saan ito magagamot. Hindi kasi ito makausap ng matino ng mga pulis at paulit-ulit ang bigkas ng pangalan ni Dancel. Hindi alam ng ginang kung paano nagawa ng babae ang pangkukulam na ginawa nito na paraan ng pangaagaw ng anyo ni Sandra. Ngunit mas mabuti nang malayo ito sa ibang tao. Aminado siyang dati rin siyang napalapit sa ganitong gawain. Subalit ni minsan, wala siyang dinamay na walang kalaban-laban. Sa mga sumunod na araw, todo bantay ang mag-ina sa kalagayan ni Sandra. Dahan-dahan ang paggaling niya at nang matanong ay sinariwa nito ang nangyari. Hindi mabilis ang nawala ang takot niya pagkatapos ng insidente. Ngunit sa tulong ng mga taong nagmamahal sa kanya, naging banayad at payapa ang kanyang paggaling. Lumipas ang taon at sa wakas, natuloy na rin ang kasal na pangarap ni Dancel at Sandra. Simple lang yun, ngunit napapalibutan sila ng importanteng tao sa kanilang buhay. Mula sa mamahaling gown, ay ang trahe de boda na pinamana ni Conching ang suot niya. Isa pang paraan ng pagpoprotekta ng ginang sa ngayong itinuturing niya na ring anak na si Sandra. Wakas! Shoutout po uli sa mga commenters natin sa last story natin. Sina Lydia Lopez, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Gia Gigi, Arlene Torquisa, Lady Novi Zapata, Virginia Divina, Cristina Peru, Jasmine Vicente, Jennifer Juan, Jocelyn Morilla, Mirasol Masuher from Riyadh, Leia Marin from Vera Catanduanes, Marita Loriaga from Spain Bilbao, Clement on Fire ng Sinulog Kabangkalan City, Kim Bara, Evelyn Santos, Beth Mercado, Phoebe Ranada, Roberto Crimen, Yasden Love, Ad Mako from Hong Kong, Marisa Licoto from Catanawan, Quezon, Mercy Grace Yoting, Angelito Laurio, Lucy Barranco, Maria Susana Rodelas, Jasmine Vicente, Silvia Maria Alegre from Pulilan, Bulacan, Pamela Allen from Spain, Erlinda Tonelada, Kimpoy Feliciano, Crisgel Mamado, Vivienne Baterbonia, Elizabeth Dunca, Marimar, Ana Fela Slowick, George Gomez at Marinel Morauda. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.